Mga boss, naranasan nyo na bang mag-long ride tapos biglang nag-overheat yung motor nyo? Kasi kami, oo. At dito nagsimula lahat. I-share ko nga pala yung experience namin nung nag-long ride kami. Tapos biglang nag-overheat yung motor namin. Take note naka 57mm upgraded engine na kami. So syempre, malakas, mabilis, sarap pang overtake, pero may kapalit pala. So ayun na nga, habang nagra-ride kami, napansin namin medyo tumataas na yung temperature. Akala namin normal lang kasi nga long ride, 'di ba? Pero maya-maya, ramdam na talaga namin na umiinit na ng sobra. At doon na nga kami kinabahan, mga boss. Kasi kapag nag-overheat ang motor mo, hindi biro yan. Pwedeng masira yung engine mo, pwede kang mapagastos ng malaki, ganyan. Doon namin na-realize, baka hindi na kinakaya ng stock parts yung upgraded engine namin. Isa sa mga naisip namin na posibleng dahilan is yung stock oil pump. Kasi syempre, habang lumalaki ang engine, mas kailangan niya ng mas maayos na oil circulation para hindi mag-overheat. Kaya yun, bumili agad kami nitong racing oil pump. Pero syempre, hindi lang tayo basta bibili. Curious din kami kung ano ba talagang pinagkaiba niya sa stock. Kaya eto na nga, kinalas na namin. Ay, kanina pa pala namin kinalas yan. Kinalas na yan parehas para maipakita sa inyo. Makikita nyo dito, yung madumi, yan yung stock, at yung malinis, yan yung racing oil pump. Sa panlabas na itsura niya, halos parehas lang sila. Walang gaanong difference. Pero pagdating sa internals, dito na nagkakatalo. Yung stock oil pump kasi, maliit lang at naka 6 gears. Samantalang yung racing oil pump, mas malaki, mas malapad at naka 4 gears. Ibig sabihin, mas malakas yung oil flow ng racing kumpara sa stock. Gets nyo ba? Ang advantage kasi ng naka racing oil pump, mas mabilis ang oil circulation, mas kayang i-handle ang high performance engine, nakakatulong din siyang maiwasan yung overheat, oo. Tapos, mas safe sa long ride, lalo na pag upgraded ang setup mo. So, kung naka-big bore ka, or upgraded engine ka, malaking tulong talaga to para sa'yo. Alam nyo ba kung anong pakiramdam ng overheat? Mainit na mainit yung makina kahit hindi pa ganun katagal yung biyahe. Tapos, kahit pigain mo yung throttle, parang ang hirap umarangkada. Nawawala yung dating lakas ng engine, tapos hindi pa ganun kasarap i-overtake. Tapos, minsan parang binibitin pa yung takbo. Kasi may feeling na ayaw umakyat ng RPM. Minsan kasi parang naglalag o hirap pumatak. Parang gano'n. Tapos iba yung tunog ng makina niya. Mas maingay. Minsan parang dry yung tunog. Kaya alam mo na kapag biglang titigil yung makina mo, ibig sabihin nag-overheat na siya. Ito pa pala, minsan may maaamoy kang parang nasusunog na langis o metal. Ayun na nga, sana may natutunan kayo sa experience namin. Kasi hindi porket malakas ang motor, okay na. Dapat balance din sa components. Kung ayaw nyo ma-experience yung overheat, isa ito sa pwede nyong i-consider, mga boss. Yun lang, ingat kayo sa biyahe. Bye!